Gusto mong mag-invest sa isang rental property pero natatakot ka bang malugi? Ang sabi nila mahirap na raw kasi makahanap ng tenants ngayon. This episode of Open House with Chris and Alice is for you kung nandiyan ka sa sitwasyon na yan. All right, welcome to another episode of Open House with Chris and Alice, brought to you by In a Nutshell. Nako, ito malaking concern ito. Alam ko maraming mga Pilipino actually are interested in investing in a rental income property. By the way, welcome back Chris and Alice Estrella. Ang mga kaibigan nating realtor, mortgage broker, agent rather, dyan po sa bandang Calgary. If you wanna get in touch with them after this episode, yung kanilang contact information ay yung nandyan po sa ibaba. Okay? Pwede po ninyo silang tawagan dyan. Okay. Bibili ka. Gusto mo ng rental investment property. Okay pa ba yan sa mga panahon ngayon? Sabi nila, wala na akong makukuha mga tenants dahil nagsiuwian na daw yung mga temporary residents. Totoo ba yan? Yun na lang lahat talagang no? Oo, hindi. Pero yun talaga yung concern ng marami, yeah, so ano ang sagot nyo dyan? Okay pa ba? Okay. So sis, totoo naman, yun yung maganda. Softer ang rental market ngayon. Pero just to put names, to categorize, actually nagno-normalize siya. Kasi yung 3-4 years na nakaraan, grabe yung hype, yung international hype coming from international migration na nangyayari. So, hindi natin yan ma-expect ngayong panahon na ito. So, kaya nga ang magandang solution, kasi halimbawa, in the case namin ni Alice, na may kami, di ba, may mga rentals kami based sa kwentuhan natin. Ang maganda, ginagawa namin na hybrid na siya. Ibig sabihin may mga rentals kami na long term. Ang long term yun yung 1 year. Meron na rin kaming medium term, mga 6 months. Tapos meron na rin kami ng mga short term, yung mga Airbnb. So, pinaghahalo-halo na namin sila kasi para matulungan yung numbers. Lalo na kung yung paupahan namin nasa isang softer area ng rental market. So ganun yung ginagawa namin na pwedeng i-explore nung ibang mga nagpapaupa. Oo. Kunyari yung mga medium term, how long usually yun? Mga 6 months is 4 to 6 months. Oh, maraming mga tenants na naghahanap din ng ganong terms lang ba? Sino usually yung mga yun? Oo. So normally, ang profile nila, yung gusto lang muna nilang tumira, halimbawa dito sa Calgary, to explore kasi bibili sila. Ayan. So yung to get the feel of the place, or yung mga na-assign sa may temporary assignment sa isang area, and aalis naman talaga sila after nun. So mga 4 to 6 months lang. Mga project, parang mga sis, may mga tradespeople, Yeah. mga journeyman na may tatapusin na project na walling, ganyan. So for 4 to 6 months yon, or yung mga nagka-problema sa bahay nila, tas nire-repair yung bahay nila ng insurance. So si insurance, hahanapan din sila ng bahay. Oh. And before we proceed, no, guys, ito yung title ng episode natin, no, Buying a Rental Property, 8 Things You Must Know. Before we go to the 8 things, isa rin kasi sa concern, no, okay pa ba yung charge ngayon ng rent? Di yata ako makapag-charge ng mataas, kaya wala rin akong kahit konting kikitain pag bumili ako ng rental property. Oo. Nagbababaan ba yung rent ngayon? Medyo soft. To be honest, medyo soft. Even dito sa Calgary, medyo soft ang rental market. So, ibig sabihin yun dating mga 2.4-ish, 2.5, mga 2,000 lang yun ngayon. So, hindi naman lugi. As in, kung halimbawa 20% yung dinown mo, given that rate, break-even point ka. So, as in, hindi naman siya totally lugi. Pero ang mindset kasi namin long term. So, this is a temporary cycle. So, give it 2, 3, 4 years max. Balik na naman yung immigration niya.
Huwag Oo. kayong mag-alala. So, by that time, it should be okay. As long as nagbabayad in itself, self-liquidating yung property, we're good. Oo. I think yung nasabi ni Ate Alice is important. Yung mindset kasi, no? Ano ba ang tamang mindset when you are buying a rental property? Yun na nga, long term. Ano ba? When should you expect to see or to feel na, oy, kumikita na ako, yung mga ganyan? Ano ba ang ideal? Iba-iba kasi yung strategy dito sis Ina. So kami, we speak of our own strategy. Ang binibili namin kasi is mga bago na properties. So yung iba kasi ginagawa nila luma, sira, tas ipapaayos Pwede nila. rin naman. Pwede rin Oo. 'yon. Okay, mas may opportunities din doon. Pero kami, in our case, ang ginagawa namin, mga bago yung binibili namin na properties na ang goal namin is maging ano siya, maging self-liquidating, tapos hinahayaan lang namin siya. So kasi hold yung sa amin yung strategy namin. Ang goal namin, bibili ng bago, tapos mag-i-screen ng tenant na mabuti, tapos pag okay na, mag-a-acquire naman kami ng susunod na property. Tapos hinahayaan lang namin sila na magkaroon ng appreciation ng equity through the years. Kasi yun ang challenge kapag yung attach ka, yung ang goal mo kasi dahil inutang mo lang yung tas mataas yung interest, hinahabol mo yon monthly. So Oo. kami in our case, ito yung strategy namin na that's working for us. Alin yung inutang yung pandown? Oo, baka gusto mo i-clarify. Oo, kasi medyo mahirap yun. Kaya yung number one, yung purpose, ano ba yung purpose mo? Bakit gusto mong magkaroon ng rental property? Kasi kung ang purpose mo for getting a rental property is yung mindset mo, naku, it will replace right away yung income ko. Pwede na akong mag-resign, Nako retire. yan, oo, lagi. hindi hindi yun, hindi ganoon dapat kasi hindi kaya buhatin ng rental property mo agad-agad yung kung magkano kinikita mo sa employment mo kasi it has to be built. Yung portfolio mo kailangan siguro well depende i-calculate mo kung magkano ba yung kailangan mo sa isang buwan. Tapos ilang properties na ba ang meron ka? Magkano ba yung tubo mo per property? And kaya niya na ba talagang i-supplement, i-support yung income mo? Kasi may mga ibang gano'n, mali yung mindset na bili ako para resign na ako, hindi siya mangyayari Oo. unless madami ka ng properties. I have one more question. I hope you don't mind. Before Of we course. proceed dito sa 8 things we must know. Yeah. Laging sinasabi, actually, nagko-comment to sa mga episodes ko kapag topic ay, real estate, no? House rich, pero cash poor. Ayan. Ano ba yung sitwasyon na yan and how do you avoid being in that situation? Kasi sinasabi nila ako, ang dami mong ang bahay, pero nandun lahat, nilagay mo lahat sa mga bahay na yan ng pera mo, hindi ka liquid, yung mga ganyan. Yeah. Tama yun sis, actually. Tama yung point no na may mga ganoon na house rich pero hindi sila liquid nga. Wala silang Is that disposable good or funds. bad to begin with? Ano ba ang realidad tungkol dyan? Depende kasi yan kung for them, okay lang sa kanila na hindi sila liquid pero they're building yung long term, yung equity, that's fine. So kung ano yung tama o mali, depende sa tao yun. Right. Pero kasi kami, we believe na dapat naman Balance. hindi ka naman Balance. gipit na gipit. Baka naman mamaya, tama yung sinasabi nung nagko-comment, baka naman mamaya, dami mong property tapos wala ka nang makain, di ba? So Oo. dapat, at some point, liquid ka pa rin. Yeah. Oo. Yeah. Ano kasi may time element sis Ina ang real estate investment na ibi-build mo siya for some years. Parang pahihinugin mo siya. Mhm. Ang sabi ko nga parang kami hindi kami nagtatanim ng munggo kasi yung munggo 'di ba kinabukasan ano na siya pwede mo Meron na na. anihin. Oo. Oo. Togi na. Nagtatanim kami ng mangga. So Oo. it's 5 to 7 years and clear kami. So I think that's an important mindset. Okay. Okay. O sige. Bago pa kung ano-ano pang maisip ko itanong, puntahan na natin yung ating topic. If you are thinking about buying a rental property, here are 8 things you must know. Number 1, ano ang iyong
big why. Ano, why? W-H-Y. O ano ba ito? Yeah, purpose. We want to ground yung episode natin by asking saan mo ba bakit ba? Para ba ito sa future ng mga anak mo, 'di ba? So, clear kaming mag-asawa na we want to build a strong future para sa family namin, sa mga anak namin. So kaya nagsisikap kami kasi maraming ups and downs ang rental investment, 'di ba? So mga tenant na they trashed yung lugar mo. So it will sustain it will sustain us kasi clear kami na gusto namin ng better future sa mga anak namin. Kasi alam namin paglaki ng mga anak namin, malamang di na sila makakabili ng sarili nilang bahay Sa mahal. sa mahal ng mga bahay sa Canada. So yung purpose, importante yun. Alright. Okay, number 2. Numbers, not feelings. Ano ibig sabihin nito? Hindi Numbers, pwedeng- not feelings. Oh. Hindi pwedeng bibili tayo ng rental property dahil nakyutan tayo dun sa bahay. 'Di ba? So, ay Mm. maganda yung bahay kasi ang mindset natin, ano yun dapat maging source ng revenue. Hindi lang dahil yung feelings natin yung pinairal natin. So, Mhm. normally, ang ginagawa natin, dapat yung property may cash flow siya or at the very least, self-liquidating siya. So, in Calgary, nangyayari yan kapag may legal basement suite yung bahay. I think sa Mhm. Ontario, ang pwede dyan yung mga ADU, yung additional dwelling unit, yung sa likod Yes. ng bahay. Correct. So normally kapag may ganun kasi, may dalawa kang tenants kaagad. So doon nagkakaroon ng cash flow or at least nagaano siya, nagiging self-liquidating. So dapat titignan natin yung numbers. Kasi yung pagbili ng rental property, we have to remember na hindi lang mortgage. We're not just talking about the mortgage as an expense. We're talking about yung property tax niya. Magkano yung property tax niya? Baka naman 15,000 per year yung property tax na bibilin mo. Masyadong mahal kasi pag dinivide natin yun into 12, yun yung magiging annual expense, monthly expense for the property tax plus insurance. So Oo. kailangan maayos yung insurance natin kasi remember parentahan to. So hindi ka doon nakatira. For the most part hindi ka doon nakatira, 'di ba? Unless dual unit siya na nasa taas ka. Pero pag hindi ka nakatira doon, mas we recommend na kuha ka, wag mong tipirin yung insurance mo. And you have to declare na hindi ka doon nakatira kasi baka mamaya whatever happens, i-deny ng insurance. Sabi mo diyan ka nakatira, hindi ka diyan Oo nakatira. nga. So okay lang to spend sa insurance, yung mga safeguards. So dapat calculated 'yun kung magkano and magpa-positive ba siya or Mhm. magiging self-liquidating ba siya. So yun lang yung tinitignan natin. We just don't base the decision dun sa feelings kasi ay cute siya. Ay ito parang feeling ko okay to. Hindi. We look at the numbers. Magkano yung rental rate doon? Right. Oo. And it's a good reminder, hindi lang po yung renta, no? Hindi lang yung mortgage payments ang dapat i-consider. The other expenses that come with owning the house, right? Okay? Number 3, what you must know before buying a rental property. Okay? The right location. Yan, location Yeah. is everything. Yeah. So, common yon na may 10% premium yung mga properties na malapit sa public transport. Tren or mga bus Bus. stations, ganyan. So, pero ano din yon, hahanapin mong mabuti yon kasi lahat nag-aabang din doon. Kami, in our case, ang strategy naman namin ni Alice, ang ginagawa namin is bumibili kami ng properties na nasa mga developing communities. Sabi ko nga, bumibili kami ng property kapag madumi pa, ibig sabihin madami pang construction na nangyayari. Kasi once matapos yung construction nun, magi-stabilize na yung pricing nun. Tapos susunod nun, mag-aakit na, mag-a-appreciate na yung location, yung area na yon. So, mapapansin mo, yung formula namin, it's a long-term planning din. And we feel na it also helps us dun sa ups and downs nung market, nung real estate market. Kasi ang bilis dito pala sa Canada. Ang bilis nitong nakaraang taon, ang taas. Ngayon, mababa. So, ibig sabihin,
kung speculative yung mangyayari, kung flipping ang mangyayari, it's not for us kasi nakaka-stress yun. So, long hold long, yun ang Oh, ginagawa natin. okay. Siguro we can have another episode, no, on flipping. Marami kasi mga Pilipino mahilig mag-flip, Tsaka Pwede rin yung naman iba yun. okay naman, very successful. Yeah. But yeah, siguro we can discuss that for Yeah. Good all right. strategy yan sa real estate industry. Right. Okay. Number 4, you should know hidden costs. Ano ba ang most common hidden costs na ayun, that remain hidden at na later on na lang natutuklasan ng mga bumibili ng rental property? Ancillary costs. Yeah, yung sa hidden cost kasi mahalaga na na kaya nga dapat magaling yung inspector mo lalo na kapag medyo luma yung binibili mo na paupahan. Mhm. Kasi dun lilitaw na may mga concern pala. Kasi ang challenge, ang ginagawa ng ibang mga investors, dine-delay nila yung mga repairs nung property nila. Na band-aid yung ginagawa nila kasi after some years, ibebenta na nila. So, ipapasa lang nila yung problema dun sa next investor. So, Yeah. ang hidden cost is yung mga yung mga repairs na hindi agad nakikita. And for cost ang pag-usapan, ang usual buying lang naman, ang mahalaga is yung inspection. Okay, yung inspection at saka yung sa lawyer. Sa inspection kasi lilitaw, general inspection lang yan visual lang yan, non-invasive. So from that inspection, posibleng another ancillary or hidden cost is baka kailangan ng basement specialist, baka kailangan ng mold expert. So doon lilitaw yon para so magandang ready din sila lalo na kung gusto nila yung property. Otherwise, pwede nila agad sabihin, "Hindi, sige hanap na lang tayo ng iba." Kailan dumarating sa point na kailangan ng mga basement specialist, yung mga ganyan? Is that common? Hindi naman. Hindi. Pero basically kapag doon sa report ng inspection, meron Mhm. siyang recommendation na I see. to, for example, contact a qualified foundation specialist kasi may nakita siyang something. So, we recommend na contact tayo for safeguard natin yun. Oh. Common yan sis yung crack. Kapag may crack sa basement, visual yun madaming klase ng crack kasi gumagalaw ang bahay through the years. So, ang mahalaga lang malaman is yung crack na yun, baka hairline crack lang siya. Hairline, sis Ina. So, hairline Alam lang mo yun. Oo. Yun, so hairline crack lang siya, hindi naman siya doon sa foundation. Baka kailangan lang ng sealant, 'di ba? So kaya kailangan mo ng foundation specialist. Got it. Okay. So that's for hidden costs. Ito naman, right financing. Yan. Okay. So right financing kasi yung interest rate will affect Alam mo, the investment. siguro to illustrate, meron akong isang kwento about dyan. So, merong isang taga Ontario, I think that was last year, lumapit, nagpapatulong Mhm. para ibenta yung condo na binili nila dito sa Calgary. Mhm. Now, ang problema, gusto niyang mabenta yung condo ng, I think, 390. Pero sa CMA ko, 350 lang ang prevailing, ang bentahan. So, nagkwentuhan kami para maintindihan kung saan siya nanggagaling. So, it turned out na yung kumare niya, bumili din kasi ng condo. Bumili ng condo. Okay, so parang alam mo yun, Mars, bili ka ng condo di ganyan. Sa mga taga-Ontario, maraming kwento na magaganda, ganyan, etc. And then, hindi siya ready for the down payment. Okay? So, ang nangyari, nangutang siya ng pang-down doon sa kung kanino man. Okay? So, I think yung 10 o 20% yata ang inutang niya. So, naka-down siya. Tapos, hindi rin siya na-approve ng A or B, prime, subprime lenders, yung mga big banks. So, inutang niya din sa
sa C lender, yung 80% or 90% nung parang entirely inutang niya Oo. lahat. So ang sakit ng ulo niya kasi yung investment niya nakatapak sa parehong utang. Mahirap 'yon. Oo So nga somehow when you invest, meron kang pan-down, okay? Huwag mo utangin yung pan-down mo kasi mahihirapan ka. And Mm. ideally, kung rental ito, makuha mo yung pinakamaayos na interest sa mga prime lenders, yung mga big banks, para medyo mababa yung interest. Kasi remember, we have to look at the numbers. So Yeah. kung inutang, may interest ka dito, may interest, patong-patong na interest, hindi ka kikita, panigurado. Sana Oo. saktuhan pa siya nag-soften yung market. I think ang shortfall niya 1,000 per month, which is Oo. mabigat yun, tas condo lang yung ano mo, yung binili mo, tapos 1,000 ang shortfall mo. Sobrang bigat nun. Patong-patong kasi yung hiniraman niya. So, I think hindi niya nga binenta muna, ikikip niya na lang muna. Kasi sabi niya na ayaw niya magbenta at a loss, pero okay lang siya dun sa 1,000 ng 1,000 every month na paluwal. So Oo. dapat maayos yung interest rate and hindi mo hiniram yung pinandown mo. Yan, oo. Huwag niyong utangin. Pero how about getting your equity from your first home? Ayan. Pwede naman yon. Oh, that's better. Is that a better option? Pwede naman yun. Marami kaming cases na nag-equity pool. Mhm. So tumaas na yung value ng property nila, pinul yung equity, nag-down to a rental property. Tapos yung rental payment ito, yun yung pinambabayad sa equity. So that's fine. Okay, got it. Alright, right financing. Kaya mahalaga guys, kumausap kayo ng mapagkakatiwalaang mortgage agent din, 'di ba? Para Yes. ma-real talk kayo sana yung ganun, ano, tungkol sa mga Yeah. plano ninyo. Okay, number 6, start simple. What do you mean, start simple? Sa mga nag-iisip nga sa simula, it could be ma-convert mo yung basement mo. Mhm. It's a good, yeah, ma-legalize mo yung basement mo. And important yun eh. Your first experience will dictate ano yung mga susunod. Kaya halimbawa kami sa mga nagsisimula na investors dito sa Calgary, tinuturuan namin sila ang pinakasimple, makakuha tayo ng property na may legal basement. Kasi pag may legal basement, 2 units yun. Dalawa yung paupahan mo sa iisang bahay. Main floor and then legal basement. Kasi ang maganda doon, yung legal basement mo is using the foundation of the house, 'di ba? At no extra cost para mag-positive yung cash flow mo. So, yung iba kasi iniisip nila agad na gusto ko multi-family, yung mga building Madami apartments, madami agad na Mhm. usapan. Pero you need to learn the rudiments na kung paano mag-screen ng tenant, paano mag-troubleshoot. So, magandang simulain kung bahay na may legal basement, yung subukan mo muna. Practice mo yan because whatever you do, it will prepare you for the next one. Start small, Ina. Okay, okay. Hindi kailangan perfect agad, no? Mm-mm. Yung kukunin mo. Alright. Okay, number 7. Screen your tenants. Naku, napakahalagang bagay to avoid yung sinasabi ng iba na mga nightmare tenants, ano? Okay, paano ba dapat gawin yan? Favorite ko yan. Hindi kasi talagang sa amin, awa ng Diyos, maayos yung mga tenants namin. Kasi we take time to screen them. Kasi naniniwala kami na kapag maayos yung nakuha mong tenant, 1 taon kang walang problema sa pagbabayad, yung alam mo yun, yung pagko-collect ng rent. Pangalawa, yung property na iingatan kapag maayos yung ano mo, yung tenants na nakuha mo. So, ang ginagawa namin diyan to screen the tenant, well, una, meron kaming form. Fill up ka muna ng form, di ba? Kapag ayaw mag-fill up, scrap na yan. Kasi we don't need someone na sa simula pa lang matigas ang ulo. So, ito yung procedure namin, pak. Ito yung Google Forms. Ano muna natin, tignan muna natin. Sa form kasi makikita na natin kung magkano yung income, ano ba yung trabaho niya, gano'n na siya katagal sa trabaho, ilan ba silang titira doon, may alaga bang hayop. Kasi yung depende sa maraming units namin, ayaw namin ng cats.
Mhm. Lalo na kapag naka-carpet kasi nai-scratch siya. So, nakalagay na yon, nakalatag. Tapos, kailan yung target move-in niya. So, after that, kung pasado naman, hinihinga namin ng ID kaagad yun. So, sabihin, sige, we'll present it, ganyan. Tapos, patingin ang ID mo. So, nagmamatch ba yung nilagay nila na pangalan dun sa ID nila? So, kapag hindi kasi match yun, medyo may red flag tayo. Yeah. So, kung match naman, yung nakalagay na employer, tinatawagan namin yun. Totoo ba na nagtatrabaho dito na ganito na katagal si for example, Juan de la Cruz diyan sa trabaho na ito yung position niya. And we need someone to confirm na totoo kung yung work niya is mas maganda kung may digital footprints, yung nabi-verify online. Yeah. So nakikita natin yun para ma-attest. And then after that, we ask for payslip. Totoo ba na yung dineklara mong income is nagta-translate siya sa pay stub mo? Kasi kung hindi totoo, baka naman mamaya hindi ka makabayad. So para hindi rin sila malagay dun sa situation na mag-aano tayo, magdi-dispute tayo kasi hindi ka makabayad. And then another layer na ginagawa namin, yung landlord niya, yung inalisan niya, tinatawagan namin yon. Right. Para matanong ano ba ang ano nito, payment patterns nito. So may mga landlord na sumasagot sa call, may mga landlord na hindi. And we owe it to them kung ayaw talagang sumagot. And then ang final checking namin, tinitignan namin sa online kung meron ba tong pending na kaso. Nako, So, grabe, Calgary no? Police, oo. Ano, may kaso ba to? Kasi mayroong isang case na ganyan eh. Kaya we take time talaga na i-check online sa Calgary Police kung meron ba siyang pending na kaso o na-charge ba siya for whatever reason. Kasi hindi naman sa amin nangyari, pero may friend kami na ganyan, na yung magre-rent sa kanya, galing, randomly chinek sa Instagram ng kapatid niya, nandun yung pangalan, kasi pinapaprint niya yung kontrata eh, parang basically pinapaprint niya. Alam mo, nakita nung kapatid niya, online, na merong drug-related tsaka illegal possession ng firearms Oh, na wow. Oh my oo, God. yung couple hindi lang yung isa, pareho sila na may charge ng gano'n. So, hindi nila tinanggap kasi of course you don't want na ma-associate una yung property Right. mo sa someone na may kaso. So, Oo. kapag maayos kasi nasunod yung procedure and yung kontratan mo malinaw kung ano yung expectations mo dun sa tenant, I believe wala kang sakit ng ulo. Oo. Yung iba pa nga, no? Kasi di ba you make calls, employer, former landlords. Some applicants, I think, di ba, they submit numbers of their friends. Oh, basta pag may tumawag sa'yo, kunyari, Reference. paano yun? How do you protect yourselves from such? Kasi pati, magpanggap ka na supervisor ko dun sa sa branch na yan. Yung mga ganon. Di ba Maganda naman, meron? maganda verifiable yung employer. Oo. Ibig sabihin, so far sa tingin ko kami wala pa naman kami Okay. experience na yung chinarot lang nung Oo, kaya yung iba pinagpanggap. nga, I think they go directly to the company's website and call the HR Yes. number there. Hindi yung number na binigay nila. At Minsan. best. No? Right. Yeah. Okay. O, last na. Okay. Things you must know before buying a rental property. Yung budget for repairs. O, yan. Yan. So, yun nga, maganda yung flipping. Iba-iba kasi yung strategy sa real estate. So, kaya importante na, lalo na pag hindi bago yung property, na ang tawag doon is reserve fund. Minsan, you can hire actually an expert na magko-conduct ng reserve fund study para makita yung wear and tear ng bahay, ng property. So, importante yun kasi you need to treat it as a business na dapat meron siyang halimbawa nagbara yung plumbing, so meron kang paghuhugutan na pool of funds. Kami in our case hindi ganun kalaki yung nilalagay namin kasi mga bago yung binibili naming property, kasi pag bago din yung property, yung iba may 1 year or 2 years warranty yung builder.
So kapag halimbawa nagka-problema yung property, nagbara yung plumbing, pwede naming tawagin yung builder. Tas si builder ang mag-aayos for free at no cost. So it saves us money and time as well. So yun lang naman yung mga mahalaga lalo na sa paupahan mo. Got it. Oo nga, kailangan may dagdag ka extra. Okay? So that is it. Maraming salamat po. That's another episode of Open House with Chris and Alice. Please feel free also to ask questions. Lagay nyo dyan sa comment section. Maybe we can tackle them dahil magkakaroon din po tayo ng a number of live episodes with Chris and Alice. Mag-set tayo ng date para dyan. Okay? If you have more questions, feel free to contact them via the contact information down below. Okay? That is it for now. Thanks so much, Chris and Alice. We'll see you guys Thank in you. the next one. God bless sa atin. Bye!